Thank you, Pastor Eldan. At purihin ang Panginoon sa bawat isa sa inyo na minarapat ninyo, you have decided to come on site, face to face, and worship the living God with us. It is always a joy. It's always a pleasure. At alam kong naging pangarap ng marami sa atin na dumating ang ganitong pagkakataon that we can meet face to face again and worship the living God. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Alam ko, January 30 pa lang ngayon, pero lumang-luma na ang taon sa atin. We are tired. Pagbagsak pa lang ng pangalawang linggo, nitong January, bumanat ang isang napakadaling makahawa na karamdaman at marami sa atin ang tinamaan, natakot, natigil ang ating on-site services. But praise the living God. Purihin ang Panginoon, nandito tayo ngayon mga kapatid. At bago pa rin ang taon. Bakit? Chinese New Year po sa Martes. Okay? Kaya magbabatian pa rin sila ng Happy New Year. Ng Happy New Year. Ang Hebrews 11 ay listahan po ng mga bayani ng pananampalataya. Sabihin na natin mga Hall of Fame sa faith. Or bawat isa sa kanila ay masasabi natin sa kanilang kapanahunan, mga GOAT, the greatest of all time. At least sa kanila, di po ba? Tingnan po natin ang bandang huling bahagi ng Hebrews 11. Ganito po ang sinasabi niya. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms. Can you read that loudly? Who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions. Hindi binanggit, ano? Mamaya tayong babanggit. And quenched the fury of the flames. Hindi rin po binanggit. And escaped the edge of the sword, whose weakness was turned into strength. Ilan sa inyo mga kapatid na gusto niyo yung kahinaan ay gawin ni Lord na isang kalakasan? Amen? Whose weakness was turned into strength, and who became powerful in battle, and routed or defeated foreign armies. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you so much for your word that we have read. I'm praying, Lord God, na samantalang ito'y iniahasik, expounded ng inyong lingkod, ang iyong Holy Spirit ang kumilos sa akin, sa bawat isa sa amin, upang matanggap namin ang pagpapala ng iyong salita na gusto mong ibigay sa amin. At sa inyo po, Panginoon, ang karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. Marami pong kwento ang Hebrews 11. Medyo mahaba ang pagkakwento kay Abraham at saka kay Moses. Pero mapapansin niyo sa binasa natin, sa verse 33, binanggit lang isa-isa, parang in passing. In fact, yung mga tatalakayan kong pangalan ngayon, hindi nabanggit. Pero ang ginawa ng Panginoon sa kanila ay binanggit. We want to highlight the fact that gustong i-highlight ipagdiinan sa umagang ito o sa araw na ito yung katotohanan na ang mga taong ito ay nagtagumpay sa digmaan, nagtagumpay sa kanilang mga challenges, nagtagumpay sa pakikibaka, na ang kanilang weakness ay naging strength dahil sa isang bagay, dahil sa isang factor, the faith factor. By faith, they defeated armies. By faith, their weakness was turned to strength. By faith, they overthrew kingdoms. By faith, they were conquerors. By faith. Hindi sapagat sila yung malalakas, matatalino, super giant, nang higit sa atin. Pero niliwanag dito, who through faith conquered kingdoms. Nang ibig sabihin,
Kahit anong kalagayan natin sa buhay ngayon, kahit anong kahinaan mayroon ka, pwede kang manaig, pwede kang magtagumpay, pwede mong harapin ang mga challenges mo because of your faith in the Lord. Because of your faith in the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Oops, nawawala po ang aking So ito po ang pakatandaan natin, mga kapatid. Sinalin ko po sa Tagalog nang sa ganon ay makita po natin. Anong sabi? Sa pamagitan ng pananampalataya, nagtagumpay sila. Sa pamagitan ng pananampalataya, napabagsak nilang ibang kaharian. Sa pamagitan ng pananampalataya, nagawa nilang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga tao. Ito pong basahin natin, mga kaibigan, mga kapatid. Yung iba nga, nagtatagumpay at nananalo. Wala namang faith sa Diyos tulad ng sayo. Di dapat higit pa ang magagawa mo sa buhay na to. Isipin mo yung mga tao na naig, nagtagumpay. Ang daming nagawa. Yung faith nila hindi naman katulad ng sayo At yung Diyos nila hindi naman katulad ng sayo Kung nagawa nila yan, lalong-lalo na yung mga tao, yung faith factor na dala ng bawat anak ng Diyos. So the question, how faith can make you a winner? Paano ba ang pananampalataya ay pwede kang gawin na isang panalo, mapagtagumpay? Paano ang pananampalataya ay makakatulong sa iyo upang manalo ka sa iyong mga challenges, sa iyong mga digmaan? Again, gagamitin po natin yung faith bilang acronym. Faith meaning focus, audacity, integrity, teachability, and honor. Number 1, always focus on God. Sa anumang sitwasyon sa buhay, winners or conquerors, ang focus nila lagi sa Panginoon. Sapagkat alam nila ang pinagmumulan ng lakas, pinagmumulan ng buhay, pinagmumulan ng tagumpay, pinagmumulan ng ating hininga, ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya laging nakapokus sa Panginoon. Ang Diyos ang pinasasalamatan natin, pinagmumulan ng ating kagalingan. Ang Diyos ang pinupuntahan natin sa ating mga pangangailangan. Hindi dapat laging nakatuon sa Diyos. Amen? Amen? Huwag tayong masyadong nakatuon sa mga nangyayari, sa mga problema. Huwag tayong maging problem-oriented. Pag may problema ka, araw-araw ang iniisip mong problema mo. Naging kamukha mo na taloy ang problema mo Di ba? May problema kang pangit na tao, araw-araw iniisip mo pangit na tao yan, kamukha ka na ng problema mo Biro lang po yun, okay? Sa Daniel chapter 6 po, maybe favorite ng ibang maraming Kristiyano, itong Daniel 6, sa kasaysayan ng prophet Daniel. Ganito po ang kanyang ginawa. Daniel chapter 6. Nung malaman niyang ipag-utos na bawal ng manalangin sa Diyos, kailangan lang manalangin kay Haring Dario. Nawala bang tuon niya sa Panginoon? Nawala bang focus niya kay God? Hindi. Wala anumang makabaklas mula sa kanyang paningin sa Diyos. When Daniel learned that the law had been signed, he went home. At anong ginawa? He knelt down as usual, katulad ng dati. Yung iba sa inyo, pag may problema, pag may challenges, pag naging busy, mukhang nakakalimutan nyo ang daily discipline ng ating pananampalataya. As usual in his upstairs room, with its windows open toward Jerusalem, he prayed 3 times a day. Mahaba pong manalangin ng mga Hudyo. Di ba? Hindi katulad ng Pilipino. Sasabihin nila, he prayed 3 times a day.
Pastor, mas grabe ang aking panalangin, hindi lang 3 times. Pag nadaan sa simbahan, di ba, nananalangin. Pag nadaan sa sementeryo, nananalangin. Pag sumakay ng jeep, nananalangin. Pag nakakita ng maganda, napapanalangin, oh my God, di ba? Pag nakakita ng pangit, napapanalangin, oh my God, ang pangit. Hindi po ganon si Daniel. Sapagkat tingnan niyo ang kanyang ginawa. He prayed 3 times a day, he knelt down, he prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to God. Kapatid, kahit anong kinakaharap mong problema, huwag mawala ang pagtuon ng pansin mo, ng focus mo sa ating Panginoon. Sa pananalangin, sa pagluhod, sa pananampalataya. At kahit po sa Daniel chapter 1, that should be, okay. Sabi rito, there are no wise men, enchanters, magicians, or fortune tellers who can reveal the king's secret. That's Daniel chapter 2. But there is a God in heaven who reveals secrets. And He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the future. Now I will tell you your dream. Alam niyo? Nung i-execute ng lahat ng mga astrologers, ng mga wise men, dahil hindi nila masabi ang panaginip ng hari at saka ang kahulugan ng panaginip, sabi niya, teka muna, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Tatanungin ko ang Diyos. Ang sabi niya ganun, bandang huli, wala pong pwedeng mag-reveal nito, ang Diyos lamang. So sa gitna ng isang problem na i-execute sila, mamamatay sila, saan pumunta si Daniel? Sa Panginoon. Nung walang pandemic, pinupuno natin ito. Nung magka-pandemic for a while, natakot tayo na wala tayo dito. Pwede ba kayong mga nananalangin na mawala ng pandemic? Sasabihin nyo kay Lord, Lord, pag wala na po yung istorbong ito, yung sipon na ito, yung ubo na to, yung sakit ng likod na ito, yung lagnat na to, mapupuno po muli ang aming worship center. Amen? Focus on the Lord. Okay. Pangalawa, audacity for God. Ano po yung salitang audacity? It means boldness, daring, courage, guts. Yung handa siyang gumawa ng mga mapangahas na hakbang na walang takot. Yeah. Are we daring? Are we courageous? Daniel is one of them sa Daniel 1. But Daniel was determined not to defile himself. Nung sila po'y pinatapon sa Babylonia, tapos nakita ang kanilang galing, isinama po sila sa pag-aaral, sa pagtuturo doon sa Royal University of Babylon. Tapos binigyan sila ng supply ng pagkain ng palasyo. Pati alak. Palagay ko yung kanilang beef, sa halip na beef steak, pork chop ang pakakain, ano? Eh, hindi pwede sa mga Hudyo, eh. Di ba? So, nagpasya si Daniel, hindi ko dudungisan ang aking katawan sa pagkain itong galing sa hari. At iniling niya sa chief of staff, pagbigyan mo na kami. Huwag mo kaming pakainin ng katulad nito. Bigyan mo na lang kami ng veggies, ng vegetable. Ay, alam ko, yung mga kabataan natin, hindi hihilingin ito eh. Siguradong yung burgers ng Babylonia ang kanilang hihingin, at saka yung mga french fries nila, at saka yung kanilang, di ba? Tapos sabi niya, naku, hindi pwede, baka may mangyari sa inyo, ako masisisi, papapatay ako ng hari. Tapos kinuusap niya yung supervisor. Subukan mo kami 10 days lang. Gulay lang at prutas ang amin. Ipakikita ko sa iyo, mas malusog pa kami at malakas kaysa kumakain ng ganyan. Daring. I probably would not do that.
Mapangahas, di ba? Courageous. Hindi natatakot. Sa Daniel chapter 4, nagkaroon ng uli ng panaginip ang hari, si Nebuchadnezzar. Kakilakilabot ang kanyang panaginip. Nasa kanyang panaginip, for many, many years, ang kahulugan, ang sabi ni Daniel, siya'y magkakaroon ng karamdaman at mula sa araw na iyon, siya kakain lamang ng damo na parang hayop. He would live and eat like a beast and live among the beast. Nung makita po ni Daniel yon, hindi niya sinabing, oh my God, I cannot tell him. Pero alam mo sinabi ni Daniel? Sa Daniel chapter 4, King Nebuchadnezzar, please accept my advice. O King of Malacanang, please accept my advice. Can you do that? Di ba? Grabe. Stop sinning. Can you do that to the king who has the power of life and death over you? Do what is right. Humiwalay ka na, tumalikad ka na sa iyong masamang nakaraan at maging mahabagin ka sa may hirap. Perhaps then, hindi mangyayari ito, you will continue to prosper. Such audacity, such courage, such daring. Yung binasa po natin kanina. In another era, bumagsak ng Babylonian Empire. Ngayon, nandyan ang Middle Persian Empire at mayroong hari na pinaglingkuran si Daniel. Alam mo, pag magaling ka, kahit anong empire pa dyan at anong hari, empires will come and go, kingdoms will come and go, kings will come and go, but the servant of the Lord na totoo ay talagang kukunin lagi. Di ba? Saan nakita nilang magaling si Daniel, makaranasan sa Babylonian Empire. Dinivide ni Darius. You know, I was trained among Americans. Ang basa nila dito sa English ay sa Darius, Darius. Kaya nung pag binabasa, napapapunta. Palagay ko, Darius ang tama eh. Kasi Asian ito eh, di ba? But anyway, ang sabi niya, he divided the kingdom with 120 big provinces. 120 regions. At sa bawat region, mayroong governor. Pero doon sa 120 na governor, meron siyang piniling 3. Na siyang mangingibabaw, mangunguna. At si Daniel ang isa doon. At ang balak ng Haring Dario ay gawing pinakapinuno nung 3, si Daniel. Alam mo naman, pag ikaw ay nagtatagumpay, maraming babanat sa iyo. Di ba? Pinaandar nilang mga trolls. Inimbitahan nila ang Persian Bureau of Investigation, PBI. Sinuri nila si Daniel and everything. Pero wala silang magawa, as we will see later. Ang ginawa ng mga kalaban ni Daniel, nakadiscover sila ng isang paraan, uutuin nila ang hari. Pinuntaan nila si King Darius at pagkatapos ang sabi nila, alam nyo, sabi niya gano'n, mahal na hari, dapat wala nang mga taong mananalangin sa ibang Diyos. Sa inyo na lang mananalangin sa loob ng 1 buwan. Alam mo naman, believe kami sa iyo. Mga bata mo kami, atabs mo kami. Diba? Believe naman si Dario, si King Darius. Sabi, gumawa ka ng batas. Bawal manalangin sa kanino mang Diyos, liban kay Dario. Ang mananalangin sa ibang Diyos, sila'y papapatay sa kulungan ng leon.
Alam mo ang ginawa ni Daniel? Ay, kung taga-Zion si Daniel, sasabihin niya, ay, isang buwan lang naman pala matitiis ko yon. Biro mo, hindi na ako magbabasa ng Biblia, hindi na ako magdi-devotion, wala nang matisisita sa akin. Di ba? 1 month lang naman. Understanding naman si God. Saka pagbigyan na natin, hari ito Siyang nagbigay sa akin ng posisyon Hindi Hindi po When Daniel learned, as we have read later on, that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room, with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, not to the king, but to our living God. Ikaw ba'y mag-church pa rin pag bawal nang pumunta sa mga church? Ikaw ba'y mananalangin pa rin sa Diyos kahit bawal nang manalangin sa Diyos? I'm sure many of you say, naku, walang makakapigil sa amin. Harangan man ako ng sibat. Yung iba sa inyo, hinarangan lang ng ulan Hindi na kayo pumunta Di ba? At lalong-lalo na po makikita natin yung nangyari sa mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung magtayo ng golden image si Nebuchadnezzar sa plains of Dura, tapos lahat ng mga provinces, governors, mga treasurers, high government officials, the high and big names of society nandoon, pag narinig nyo ang tunog ng ating orchestra, lahat kayo lumuhod. Pero yung 3 hindi Tapos sinuplong sila, kinaubos sila ng hari. Binigyan sila ng pagkakataon. Kasi nga, magagaling sila Sabi, totoo ba na hindi kayo lumuhod sa aking golden image? Tapos pinainit niya ng 7 beses ang pugon kung saan sila susunugin. Now, sabi niya, you bow or you burn. Of course, alam natin ang tugon ng 3 ito. Basahin na lang natin siguro yung 18, ang sabi. But even if kayang-kaya kaming iligtas ni God, pero kung hindi man niya kami ililigtas, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the golden statue you have set up. Kayang-kaya kaming iligtas ni Lord. Pero kung hindi man niya kami ililigtas, patay kung patay. Hindi namin paglilingkuran ang inyong Diyos-Diyosan. Wow! Parang ganito Kayang-kaya akong tulungan ni Lord. Kayang-kayang i-provide ni Lord ang aking needs. Kayang-kaya akong bigyan ni Lord ng boyfriend. Kayang-kaya akong bigyan ni Lord ng girlfriend. Pero kahit hindi niya ako bigyan ng boyfriend, kahit tumanda akong dalaga, hindi pa rin ako susuway sa Kanya. Mas simple lang yun, di ba? Mas matindi. Ni kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi po ni Tim Keller, being public about your faith simply means not hiding the wellspring of your life, not hiding who you truly are. Yung inilalantad mo, ina-express mo ang pananampalataya mo, hindi mo itinatago. Ang ibig lang sabihin yan, hindi mo ipinatinatago at pinagkakait sa iba yung pinagmumulan ng iyong buhay, ng iyong kaligtasan, ng iyong kapatawaran. Hindi mo tinatago sa iba kung bakit ikaw ay ganyan, kung bakit papunta ka ng langit, kung bakit si Kristo ay nasa sa iyo. Kasi nga naman kagaya ng pinost ni Pastora picture, di ba? Nakasakay ng eroplano.
Handa silang sumakay ng eroplano at pumunta sa pasyalan. Handa silang pumunta sa mga mall. Handa silang pumunta sa mga palengke. Handa nilang gawin ito. Handa silang pumunta doon. Pero hindi handang pumunta sa church. Sabihin nga ninyo, hindi ganun ang taga Zion, di ba? Hindi ganun ang people of God. Sige nga, pumalakpak tayo. We dare to be a Daniel. Pangatlo, medyo mahaba tayo ata. Integrity for God. Integrity for God. Integridad means honesty, reliability, truthfulness. Siguro sasabi natin, ito po siguro ang pinakasikat na karakter ni Daniel. Di ba? Ito siguro ang pinakasikat eh. Kaya, madalas kong sabihin, ang pangalan niya ay Daniel, ang apelyido niya ay integrity. Daniel is the name, integrity is the surname. You can call him Mr. Integrity. That's Daniel. Di ba kagaya ng aking kinwento kanina? No, simulan natin sa chapter 5. Sa chapter 5. Okay, simulan natin sa chapter 5. Nagkaroon ng party si King Belshazzar. At mapangahasan niyang ginamit yung gamit ng templo na galing sa Jerusalem. Grabe ng pag-insulto niya sa Diyos ng Israel. Grabe ang kanyang atake. Hindi, samantalang sila nagpa-party, thousands of them. Nakakita sila ng isang kamay sa dingding. Walang katawan, walang ulo, walang paa, kamay lang. Pag nakita mo gano'n, siguro doon nakalantad ang liwanag, siguro sa may pinaka-platform at saka sa dingding, katulad dito. At ang kamay nagsimulang magsulat. Hindi ko Photoshop, talagang kamay. At ang kanyang sinulat ay, what did he write? Ano yan? Yeah. This is the message that was written many teke parsin. Hindi nila language yun. Kung sa Tagalog ang ibig pong sabihin ito ay bilang na ang araw mo, tinimbang ka, ngunit kulang. Nang kahulugan mo para sa kanya, hindi ka nasisikatan ng araw. Kakalusin ka na. Parang probinsyano, no? Namutla ang hari, nanginig ang tuhod, kinilabutan, halos sinimatay, walang masabi. Tapos ng Mother Queen, sabi niya, mayroong magaling dito na matagalan niyang hindi pinapansin. Patawag mo si Daniel. Kayang-kaya niyang interpret yan. At nung si Daniel nga po ay patawag, sabi sa kanya ng hari, kung mai-interpret mo to, sabi niya ganon, gagawin kita number 3 sa kingdom. Sabi niya, dadamitan kita ng damit pang hari, bibigyan kita ng maraming reward. Anong sagot po ni Daniel? Daniel answered the king, keep your gifts or give them to someone else. But I will tell you what the writing means. Can you imagine? The promise of position and the promise of possession, tinanggihan niya. I call that integrity. Sasabihin ko pa rin ang totoo, ang sabi niya. Of course, mayroon pong political significance yun. Aanhin mo ang reward ng isang tao na alam mong mamamatay na siya o babagsak na siya pagkagabi. But he is a man of integrity. At yung Daniel 6, yung kinukwento ko kanina, hinanapan nila ng butas si Daniel ng problema. Pero ang sabi sa Daniel chapter 6, ang sabi rito, sabi nila,
Then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs. But they could not find anything to criticize or condemn. He was always faithful. He was faithful and always responsible. His name is Daniel, and his surname is integrity. Mga anak ng Diyos, people of faith must be people of integrity. Hindi tayo basta naiinganyo ng posisyon. Hindi tayo basta naiinganyo ng possession. Hindi tayo basta nasisindak ng mga offer ng sanglibutan. People of faith conquered kingdoms. They defeated their enemies. They turned their weakness into strength. Because faith means focus on God, audacity, and integrity. And number 4, letter T, teachability. Ang ibig sabihin, gustong matuto, gustong mag-improve, pwedeng turuan. Hindi ka matatakot na siya i-coach. Humble, teachable. Meron bang mga tao na ayaw lapitan ka kasi pag sinabihan ka, baka pumalag ka? Alam po niyo, nung kunin sila Daniel mula sa Israel, pinatapon sila sa Babylon, pero nakita nila magaling, in-enroll po sila for 3 years in the Royal Babylonian University. That's just my term. For 3 years. Language, culture, government or governance, philosophy, everything. At nag-aral po sila sa Daniel. At sila po'y nangibabaw. Nakita nilang sila ang galing-galing. Sa Daniel 1, mababasa na, they were to be trained for 3 years. And then, they would enter the royal service. Kung ito po'y military, they were enrolled at the Philippine Military Academy. Kung ito po'y pagkapulis, they were the PNPA. Kung ito po'y Navy sa United States, they will be enrolled at the Annapolis Naval Academy. They were in the best and they were willing to learn. And then sa panahon po ni Darius, ang sabi po sa ibang chapter, sa Daniel chapter 9, sabi, during the first year of his reign, I, Daniel, learned from reading the word of the Lord as revealed to Jeremiah the prophet. Can you imagine? After serving in the Babylonian Empire with many kings, and now he's serving with another king in another empire, nang ibig sabihin matanda na si Daniel, anong ginagawa niya? Nagbabasa po siya ng salita ng Diyos. Nung meron siyang hindi maintindihan sa nangyayari, saan po niyo ginawa niya? Nag-research siya, hinanap niyang katugunan, kasagutan mula sa Panginoon. At hindi lang yun, ang sabi po sa verse 3, so I turned to the Lord and pleaded with Him in prayer and fasting. He was so humble and teachable. He humbled himself before the Lord. Siya po'y nanalangin, siya'y nagayuno. Kaibigan, kailan mo huling binasa talaga ng masinsinan ang salita ng Panginoon? Anong binasa mo recently? Ano yung natutuhan mo mula about the Lord recently? Sabi po ni Billy Graham, paalala sa atin, ukol sa Biblia, ang sabi niya ni Billy Graham,
Ang Biblia lamang ang may katugunan sa pinakamalalim na katanungan ng ating mga puso. Questions that have not changed over the centuries. Ano po yung mga questions na tinanong noon at saka hanggang ngayon? Who am I? Why am I here? Where did I come from? Where am I going when I die? How should I live? Only the Bible gives us firm answers to these questions. And the reason is because it is God's word given by Him to guide us and point us to Christ. Maybe some of you ay wala pa kayo dito, but I challenge you. Keep on growing. Keep on learning. Get deeper into the Word of God. Kapatid, winners are learners. Winners are humble and teachable. Panglima, which is the last. Sabihin nyo, "Hi, praise the Lord." Last na, palakpakan natin ang Panginoon. Lakasan po ninyo kasi may mga microphone dyan. Amen. Letter H. Honor for God. Always. Pag may ginawa ang Diyos, laging pinararangalan. Ano po madalas natin ginagamit? Pag mayroon ko nakita maganda, sabi ko PTL. Pero yung iba hindi nila alam ko public ang Facebook, ang ginagawa ko, praise the Lord. Kuminsan praise God. Kuminsan glory to God. Kuminsan nilalagay nila pero abbreviated masyado, to God alone be the glory. Di ba? Kuminsan ginagamit ko, yung madalas gamitin nila, I think that's a Latin, Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. So Daniel chapter 2, nung malaman ni Daniel kung ano ang panaginip at kung anong kahulugan nito, pinuri niya kagad ang Panginoon. Sabi po ni Daniel, then Daniel praised the God of heaven. He said, praise the name of God forever and ever, for He has wisdom and power. Hallelujah. Tapos ano pang sinabi niya? He controls the course of world events. He controls the history of the Philippines. He controls the course of world events. He removes kings and sets up another king. Siyang nagtatanggal ng mga leader at siya rin ang naglalagay. Hindi po ang COMELEC. Okay? He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. In the end, when Daniel honored God, God honored Daniel. You will always see that. Diba? The king said to Daniel, by the way, dahil sa ginawa ni Daniel sa kanyang testimony, pati ang hari na kumbinsi, naku talagang magaling ang Diyos mo. Grabing Diyos mo. Sobra-sobrang bilib ako sa Kanya. Diba? Truly, your God is the greatest of gods, the Lord over kings, a revealer of mysteries, for you have been able to reveal this secret. Daniel, ang galing ng God mo. Kapag binabasa ko ito, na-convert ka agad. Kaya ka agad si Nebuchadnezzar. Pero pagdating sa chapter 4 ay parang mababaw pa lang siya, di ba? Siguro hindi nagpatuloy sa Bible study. Gusto ko po yung interview ni Karen Davila. Karen Davila is a believer. Doon sa anak ni Anthony at saka Maricel Laksa Pangilinan. Alam niyo si Maricel, si Anthony of course, kapatid nila ng bayaw nila ni Gary V, di ba? Inspirational, motivational speaker. Maricel Laksa used to be a beauty queen. Nung magkanak sila, talagang follower sila ng Panginoon. At ngayon, malaki na si Donnie, in-interview siya ni Karen Davila. Maraming laman ng interview. Ano bang natutuhan mo sa mga tatay mo, sa mga parents mo?
Natutuhan kong mag-tight. Mamaya, wag na kayong magsalita, mag-tight na lang kayo. Natutuhan kong mag-tight. Really? Ang sabi niya, nakakaiyak naman yan. Ako, Christian na. Siguro hindi nagtatight si Karen, ano? Hindi si Karen yung host natin, yung si Karen Davila. Kilala ko si Karen, nagtatight yan kahit na nung nasa Singapore pa siya. Pag-uwi nga niya sa Pilipinas, tinanong niya ko, Pastor, natanggap ba niyo to? Sabi ko, hindi mo naman kasi sinabing nagpadala ka sa bangko eh. Pinacheck ko pang isa-isa sa bangko. Lahat ng sinabi niya, totoo. But anyway, ang sabi po ni Karen Davila, kakaiyak ka naman? Christian pa naman ako. Ang sabi po niya. Pero may kinalaman po sa point natin. Ang sabi niya, ano pang itinuro ni Anthony at Maricel that you still carry today? Ano po sagot ni Donnie? The number one thing is always give back glory to God. Ano mang ginawa niya sa buhay mo, glory to God, praise the Lord. Hindi pwedeng mawala yun. Number two, keep your feet on the ground, of course. Don't forget how and why you started. And understand where you are because you have a purpose. What a godly young man. Di yata't ang mga young man and women can be this godly? Can be this God-honoring? Di ba? And sa Daniel chapter 2, pagkatapos ma-interpret ni Daniel ang dream, ano pong ginawa sa kanya ng hari? Then the king appointed Daniel to a high position. You see? Daniel honored God. God honored Daniel. Diba? Tapos sabi ni Daniel, hindi lang ako, isama mo na yung aking mga katropa. Diba? Pag binibless yung kasama mo, at talagang dikit ka doon sa tropa mo, ibibless ka rin. Right? Tapos nung magtagumpay, nung sila Shadrach, Meshach, and Abednego ay pinatapon sila sa naginit, naglalaglab na pugon at pagkatapos hindi sila nasunog, hindi man lang nasunog ang kanilang damit, natanggal pa nga ang nasunog lang yung kanilang tali. Tapos nakita ni Nebuchadnezzar kung gaano kagaling ang kanilang God. Ang sabi niya, praise, pati hari nagpuri sa Diyos muli. Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent His angel to rescue His servants who trusted in Him. Alam niyo mga kapatid, pag naninindigan kayo, talagang pinaparangalan niyo ang Diyos, kahit yung ibang tao pararangalan ng Diyos, hindi pa kayo matutuwa nun? At pagkatapos na ng ginawa ng hari, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Kapopromote lang dahil sa ginawa ni Daniel, ngayon pinromote na naman. Abay, walang makakapigil sa promotion. Sunod-sunod, di ba, ang agos at baha ng pagpapala. Because here is the principle. When you honor the Lord will honor you. Amen? Can you read that aloud? When you honor the Lord, He will honor you. That's a principle in the Bible. They that honor Him, God will honor. Ang sabi po sa Samuel. At nung si Daniel po ay mailigtas sa kulungan ng mga leon, nagpuri kagad si Daniel, long live the king. Gusto ko po itong kwento na to eh. Sabi na ano ba, naisahan ako ng mga lukulukong mga governors na iyon at mga hindi lang niya masabing nauto ako. Hindi siya makatulog. Kinabukasan, maaga pa, pumunta na doon sa kulungan ng mga leon. At tapos tinanong niya, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos mo? Buhay ka ba, Daniel? Ang sagot ni Daniel, mabuhay ang hari. Ang aking Diyos nagpadala ng angel at sinara niya ang bibig ng mga leon. Sabihin niyo, ang galing ni God. Diba? At pati ang hari, nagkaroon siya ng decree. Ang sabi po niya sa verse 26, this is Daniel 6.
I decree that everyone throughout my kingdom should tremble with fear before the God of Daniel. For He is the living God. He will endure forever. Sino sa inyo natutuwa na pag pinarangalan mo sa Diyos ay napaparangalan din siya ng ibang tao at maraming naniniwala sa Kanya at maraming nagtestimony, grabe, ang galing ni God mo. And then of course, ang ginawa ni God kay Daniel, this is in the Medo-Persian Empire already in verse 26. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Ito po'y napakabigat na panahon. May pandemic. May mga disasters. May political turmoil sa ating bayan. Bagsak ang ekonomiya. Ang mahal ng diesel at gasolina. Hinihintay ko nga sumagat bago ko dagdagan eh. At meron tayong mga personal tragedies. Dati-dati nalalangin kami, God. Iwas mo kami sa pandemic na ito. Bigyan mo kami ng pagtatagumpay. Ingatan mo kami araw at gabi. And then one day, sinipon si Divine. Tapos ako rin. Then dumating si Doc Joy, tinest kami, kinakabahan na ako eh. Kasi marami na akong nabasa, sinisipon lang pagka-test positive. Personal. And then, our grandchildren. But you are here and now. At ang dahilan bakit ka buhay ngayon at nandito ka, sapagkat gusto ni God na buhay ka. At nandito ka at gagamitin ka niya now and here. That's the only reason why you are alive in the here and now. Dinesign ng Panginoon na ikaw ay mabuhay ngayon 2022. January at ang daming pangarap, ang daming gagawin. Why? Because wants you to be alive for a purpose. Let me conclude with this story. Pwede po tayong tumayo. I believe by faith, sa magitan ng pananampalatayang kahinaan ay magiging kalakasan. Ang mga hamon natin ay mapagtatagumpayan. Tutumbang mga kalaban by faith, of course. Lumabas po sa aking memory sa Facebook yung kwento ni Bishop Tindero. Nag-attend po ako ng conference sa Indonesia noong 2019, November. Kaya wala ako rito nung birthday ko noon eh. Ang conference po namin ay ginanap sa isang convention center. Yan po yun. Sendful International Convention Center. Paano namin nagamit yan? Ito pong International Convention Center na ito nang nagpatayo at ang gumagamit ay isang church. Pastor nila roon ay si Dr. Nico Jotorohard, hindi ko po ma-pronounce eh. Siguro magandang apelyido ng pastor, di ma-pronounce para talagang i-memorize. Nung banggitin nila sa akin ng World Evangelical Alliance ay merong assembly, General Assembly, at nangangailangan sila ng lugar, sabi niya, in 10 minutes, sabi ni Bishop F., he said, yes, ipagagamit ko to. At hindi lang pagagamit ang convention center, ang church namin ang magbabayad sa hotel ng mga delegates, ang church namin ang magbabayad sa lahat ng pagkain ng mga delegates. Sabi ni Bishop, paano siya nakarating sa ganong decision in 10 minutes? Sabi nila, bago ako kinausap ng Indonesian Evangelical Alliance, sabi niya ganon, ako'y nagpa-fasting ng prayer and fasting ng 1 week at sinabi sa akin ng Panginoon, gamitin mo ang resources ng church para sa kaharian ng Diyos, para sa ibang mga tao. At siya'y sumunod. What a blessing! Ang crisis
Ang challenge ay naharap at nanalo ang mga anak ng Diyos because someone is willing to confront the crisis and the challenge by faith. Mga kaibigan, mga kapatid, by faith, we will be winners. Amen? Dakila naming Diyos, help us to believe and to know that faith is the victory. That we shall win when we fight in faith. Make us men and women na nakafocus sa inyo, na audacious, Panginoon, sa aming mga hakbang. Na kami magiging people of integrity. That will be teachable and we will always honor you. And I pray that you will honor your people as they obey you today and in the coming days. To you alone, O God, be the glory and honor in Jesus' name. Amen.